sabi ko. What? Did you just... Yes, I did. Paumutol ko sa pagsasalita niya. Mas napanganga siya. I'm speechless. Napailing pa ito. Tinaasan ko siya ng kilay. Did you know to... I don't. Mabilis kong sabi. I'm not yet done talking, woman. Thank you for cutting what I'm going to say. Sarcastic na wika niya. I gave him a bright smile. You're welcome. Ngiti-ngiti kong wika. Napahilamos na siya sa mukha niya. Halatang nagpipigil siyang magwala. Yan ang napalamos sa pang-istorbo mo sa pagtulog ko. Evil smile. Ngiting tagumpay. Alexander's POV. Damn woman. Hanggang ngayon nakatitig pa rin ako sa nakangising mukha ng babaeng to. I can't believe this. Mula nang magbinata ako, wala pa ni isang taong tinarayan at sinigawan ako. Kahit si Mommy or Blight, hindi nagawa sa akin yon. And the hell with this? Why can't I talk back when it comes to her? Bakit natatameme ako? Bakit wala ako maisagot? Bakit nakakainis siya? Bakit di ko siya masagot-sagot? I saw her grinned. Kumayom ang kamao ko. Damn! Huminahon ka, Alexander. Tandaan mong babae siya at may kailangan ka sa kanya at maging siya sa'yo. It's just business. A business deal that I have to win. I sighed deeply and cleared my throat. Okay, woman. Let's stop this useless argument. What now? What are you looking at? At sinundan ko ng tingin ang tinatahak na mga mata niya at tuminto yun sa pintuan. Taka ko siyang tinignan. What's with the door? I asked her. Tinaas naman niya yung kanang kamay niya at pinaglaruan yung daliri niya. Get out. Kung kanina inis na ako, ngayon galit na ako. Did you just told me to get out? What? Galit na talaga ako. Konti na lang mauubos na yung pagtitimpi kung kakarampot na lang. Tinignan niya ako sa mga mata at di ko alam pero kumalma ako. I sighed. What is happening to me, huh? You said that we should stop this useless argument, right? Then go. At ginuso niya yung pintuan. Shoo! Wika pa niya na nakapagpatanggal ng kakarampot kong pagtitimpi. Agad ko siyang isang hakbang at sinandal sa pader. Nanlaki ang mga mata niya. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. At talaga namang sinagad mo ng kakarampot kong pasensya. So ready for your punishment. Napaawang ang bibig niya kasabay ng paglapat ng labi ko sa labi niya. Nanigas siya pero nagpatuloy ako. Nanlaban siya pero di ko siya pinakawalan. I kissed her deeply, passionately. Ilang minutong naran at ilang sandali lamang binuhat ko siya at kinaliti niya. Hoy, teka, anong... Agad ko siyang hinalikan ulit nang maibaba sa sofa. Kinababawan ko siya at ayan na naman siya sa pagpipiglas. Pero galit ako. Damn, sa buong buhay ko, lahat ng gusto ko nakukuha ko at pag gusto ko, gagawin kong lahat makuha lamang yon. Ano ba, Montenegro? Isa. Umalis. I caught her words again by kissing her. Damn, I can't get enough. Tumaas yung labi ko sa punong tenga niya. This is your punishment, sweetheart. And mind you, I'm not going to stop. I was born na nakukuha lahat ng gusto ko at pag sinabi kong gusto ko talaga. Then I kissed her forehead. Agad ko ring tinitigan ang mga mata niyang nanlalaki. I gave her a winning smile. We are not done yet, sweetheart. Your punishment is just about to start. Napaawang ang labi niya takmang magsasalita nang muli ko siyang halikan. I smiled. Wala ka ng kawala, and I will make sure of that. Nancy's POV. Nakabasangat ako nakatingin sa labas ng bintana ng aking kotseng sinasakyan. Kanina pa kami bumubiyahe at kanina pa ako walang kibo. Nakakainis kasi. Ano bang nangyarit na punta ako sa sitwasyong to? Darn it! Ano na ang mangyayari sa buhay ko? Ano tong gulong pinasok ko, ha? Damn it, Nancy Carmela Cardoso, Montenegro. Gago ka talagang Montenegro ka? Nagngit-ngit ako sa kinauupuan ko. You heard it right. Yes, Montenegro. Yun na ang apelido ko ngayon. Mainit pero sad to say, wala ako nagawa. Kasal na ako, bes. At paano nangyari yon? Ganito. Flashback. Montenegro, lumayas ka sabi sa ibabaw ko eh. At pilit ko siyang pinagtutulak. Nakakarami na tong lalaking to eh. Pero naman kasi, bes, hindi siya matinag. Mas diniin lang niya yung sarili niya sa akin at may naramdaman ako. May tumutusok sa may bandang puson ko. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako ganun ka-inosente para hindi malaman kung ano yun. Namula ako kasabay ng pagsabunot ko sa buhok niya. Napahiyaw naman siya. Damn it, woman! Masakit! Bitaw! Wika niya at pilit tinatanggal ang kamay ko sa buhok niya. Pero di ako nagpatinag at sinigawan pa siya. Gago ka? Malibog ka? Manyak! Manyak! Tili ko. Pero pilit niyang binababa yung ulo niyang sabu-sabunot ko at pinatatahimik yung bibig ko sa paraan ng paghalik. Ipinilig ko naman yung mukha ko kaya't lumanding yung mukha niya sa leeg ko.
Naramdaman kong mabini niyang hinalikan niyo na nagpataas sa balahibo ko sa katawan. Damn man! Nakikiliti ako. Inawakan ko yung dibdib niya at akmang itutulak nang kagatin at sipsipin niya yung leeg ko. Napasinghap ako. Putik na lalaki. Damn! Dinig ko pang mahinang mura niya na para bang nagpipigil pa. Gumalaw ako at naglikot. Naman kasi, ayaw pa niyang humiwalay. Napaungol siya, sabay bulong at hawak sa bewang ko. Damn it, woman! Stop wiggling or else I'll take you hard until you can't walk anymore. Paos na wika niya nakapagpanganga sa akin. Namula ako. Pabastos talaga. I sighed. Hinga, Nancy. Hinga. Alis na kasi. Pasukong wika ko. Napapagod na ako sa pakikipag-away. Tinaas naman niya yung mukha niya at sinalubong yung mga mata ko. Napasinghap ako. Putik ang gwapo. Erase. Minamanya ka na niya kung ano pang iniisip mo. I will. Wika niya na kinatuwa ko. Totoo? Ulit ko. Only if you agree with our deal. Only if you will marry me. Then tinitigan niya akong muli. And what if I refuse your proposal? Matapang kong tanong. I saw him smirk at kinindutan ako. Then I will take you. Until you no longer have a choice but to stop me and say yes to me. Nakangising wika niya at kinindutan ako. Sa halip na mas lalong mainis, natagpon kong sarili kong napangitit na papailing. No doubt, he is really a Montenegro. He is really the great Blake Alexander Montenegro na gagawin lahat para lang makuha lahat ng gusto niya. At ang ending, I will say yes. Pero bakit ako inis ngayon? Kasi natutulog ako kanina nang wala namang babalang pinasok niya ako sa apartment ko. Pinagkukuha yung mga gamit ko. Ni hindi ako nakaligo. Dinala niya ako sa isang opisina ng judge and right away pinakasaran ako. And take note, kinasal ako na nakapajama. Putik? Di naman sa nag-expect ako na magandang damit at kasal. Ang sa akin lang, sana man lang, hinayaan niya muna ako mag-business decente, di ba? Masama ba yun? Alam ko naman, no feelings involved din to, pero naman bes. Sana naman kahit paano, naisip niyang unang pagpapakasal ko yon, di ba? Di man namin mahal ang isa't isa, pero sana naman, kahit papaano ginawa niyang decente at maayos yung unang pagpapakasal ko. I sighed. I am so pissed off. Hindi ko alam kung magiging maganda pa tong mood ko ngayong araw na to. Ngayon pa lang gusto ko ng pagsisiya na pumayag ako sa deal niya. Sumanda na lang ako sa passenger seat na kinaupuan ko. Dinantay ko yung braso ko sa mukha ko upang matakpan yung mga mata ko at saka ako pumikit. Doon narinig kong napabuntong hininga siya. Pero hindi ako kumilos para lingonin siya. Paki ko ba sa kanya? Silent treatment for now, huh? He said casually, but I ignore him. What did I do for you to treat me like this? And take note, after we married each other earlier. Madiin niyang wika. Pero tahimik pa rin yung peg ko. Magsasalita dyang impacto ka hanggang sa maubos yung laway mo. Nek-nek mong pansinin kitang buisit ka. Alexander's POV. Napadiin yung hawak ko sa manubela ng kotseng minamaneho ko ngayon. I am so pissed off. Ano na namang sapak ang dumapo sa babaeng to kanina pa nakasimangot at tahimik? Ano na namang kinagagalit niya? I sighed. I don't know why pero hindi ko alam kung ba't apektado ko ng pananahimik niya. Lalo pa ng lungkot na nakikita ko sa mga mata niya. I should be happy kasi tahimik siya, right? People out there knew how much I hate noisy people, lalo na yung mabunganga. Pero tong babaeng katabi ko, kata-kataka, nag-e-enjoy ako sa maingay niyang bibig. Para bang ibang tao ko kapag kasama niya ako? Yun bang parang may iba pa akong katauhan na lumalabas ng pag siyang kasama ko? At dahil nga siguro sa maingay ang personality ako, sanay kaya ako naninibago sa pananahimik niya ngayon. I let out a deep breath. The silent treatment started when I gathered all of her things in her apartment. When I grabbed her while she's still on her pajama and when I married her right away, di ko alam kung may nagawa ba akong iba bukod doon sa dapat niyang ikatopak. At kung meron man, di ko yun alam. Gaya ngayon, kanina pa ako salita na salita pero hindi niya ako kinikibo. Hindi niya nga ako tinatapunan man lang ng tingin. Damn woman, naiinis na ako. Inis kong binilisan ang pagpapatakbo sa kotse at ilang minuto lang narating na namin ang bahay ko. Nabahay na rin niya ngayon. Inihinto ko ang sasakyan sa garahe at agad kong hinarap ang asawa kong ang aga-agang may sapak. Nakita kong tinanggal niya yung kamay niya sa mukha niya at kinainis ko, di man lang niya ako tinapunan ng tingin bagkos sa bintana ng sasakyan siya tumitingin. I sighed. Buoba na ako at umikot. Pero bago ko pa mabuksan yung pintuan sa tapat niya, nabuksan ko na iyon at blanco ang ekspresyon na bumaba ng sasakyan. Agad niya ako nilang pasan. Tinungo yung likod ng sasakyan kung saan nandoon yung mga damit at gamit niya.
Agad ko siyang sinundan. Akmang kukunin sa kamay niya yung bagahe ng iiwas niya. Napatingin ako sa kanya, pero nag-iwas lang siya ng tingin sa akin at nagpatiuran ng maglakad hanggang pintuan. Huminga ako ng malalim. Damn it! Damn woman for making me uncomfortable and for feeling guilty for unknown reason. Just frustration and myself. Damn it, Montenegro. Damn it! Di ko maiwasang hindi mamangha sa buhay ng impaktong lalaking nanira ng descending kasal. Di talaga ako makamove on sa kasal kong nakapajamang pig. Nilibot ko pa ang paningin ko sa buong sala. Typical rich man's house. Glass wall, elegant staircase, marmol ang tiled floors, ang elegant and high quality of figurines, sofa, and vases. Well, anong aasahan ko? Alexander is a multi-billionaire with a young age of 28 at mas talo pang lumago ang mga achievements niya. Ngayong 28 na siya. Talagang di biro ang mga naging achievements niya sa buhay sa edad na 28. I just sighed. Now I feel small. Ngayon ko lang nakita na napakalaki pala talaga ng agwat na mundong ginagalawan naming dalawa. Ngayon pa lang alam ko ng maraming taong magda-down sa akin once na may nakaalam na asawa niya ako. I breathe hard. Ngayon pa lang ihanda ko na yung sarili ko namang masasakit at papanlait na maaari kong marinig mula sa araw na to. I need to be brave para mas maging matatag pa. Kasi alam ko ang pinasok kong to, marami akong makakabanggang tao. Maraming aayaw sa akin. Maraming gagawa ng kwento. Mga kwestiyon na tigit sa lahat magdududa. Kasi naman, 'di ba? Blake Alexander Montenegro is every woman's dream. He is a prince who should marry a princess, not a nobody like me. Not a woman without a family. Not a woman who always needs to be strong and brave para mabuhay. Napayuko ako. God, bakit ngayon ko lang naisip ang mga bagay na yun? Bakit ngayon kung kailan kasal na kami? For the nth time, I sighed. What was that for? May problema ba tayo, Nancy? A cold voice said. I cleared my throat at inayos yung sarili ko. Biglang nawala yung pag-i-emote ko sa pagpapakasal ko na nakapajama. Many scenarios came up to my mind. I shook my head. Hinarap ko siya at nagpaskil ang tipid ng ngiti. Then I looked at him straight from his gray eyes. Nothing. I'm just tired. I just feel sleepy too. I reasoned out. Pero tinitigan niya lang akong parang di siya naniniwala. What is it? Something's bothering you. Kanina pa yan after we got married. May mali ba ako nagawa? May nasabi bang hindi dapat? Come on, Nancy. Spill it. Di ako sanay na ganyan ka. Malumanay ang wika niya. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Oh God, hindi pwede. It's just a deal. 1 year din maghihiwalay kami. Hindi pwedeng bumalik to. Hindi. Hey! Napapitlag ako na maramdaman kong hinawakan niya yung pisngi ko. What's the problem? I'm your husband now. You can tell me everything. Nakatitig na wika niya sa akin. Napatitig ako sa nag-aalang mukha at mga mata niya. He is different from the cold Alexander na nababalita sa mga pahayagan. Ibang-iba siya ngayon sa Alexander na nakilala ko a week ago. Ibang-iba siya sa Alexander na inaasahan kong paglalaroan lang ako at dadaan-daanan dahil nga sa deal lang ang lahat. Iba siya ngayon at natatakot ako sa napakaraming posibilidad na maaaring mangyari pag nanatili siyang ganito sa loob ng 1 taon. Humakbang ako paatras dahilan para mabitawan niya yung pisngi ko. Halata ang pagkagulat sa gwapo niyang mukha but I ignored that. I raised an eyebrow on him. Huwag mo akong kausapin. Galit nga pala ako sa'yo. Matari kong wikang nakapagpanganga sa kanya na nauwi sa pag-iling at pagguhit ng ngiti sa mga labi. Nilapitan niya ako at ginulo yung buhok ko. Nakanguso ko namang tinampal yung kamay niya na nakapagpatawa ng mahina sa kanya. Damn, he is laughing. At hindi ka panipaniwala yon. Nipagngiti sa mga magazines at interviews niya hindi niya ginagawa eh. Tas ngayon tumatawa pa siya sa harapan ko. There. That is more great if you're smiling. Mas sanay ako, sweetheart. Then he leaned and kissed my forehead. Namula yung pisngi ko. Montenegro, mukhang mapapa-fall pa yata ako. I'll just go upstairs. Pwede mong libutin ang buong bahay at akin na muna ito. Then kinuha niya yung gamit ko at maleta. Aayusin ko muna sa kwarto namin. And no, sweetheart, hindi tayo maghihiwalay ng kwarto kung yan ang itatanong mo. Then he grinned at naglakad na paakit ng hagdan. Iniwan ako nagiinit ang buong mukha at napatulala. Damn, Montenegro, pa-fall nga ang gago. Alexander's POV. Something's bothering her. Yan ang unang pumasok sa isip ko nang humarap siya kanina sa akin sa may sala. I looked at her sleeping figure now. Tinanggal ko yung ilang hibla ng buhok na tumatabing sa magandang mukha niya. I sighed. Bakit ganito? Masyado akong apektado sa kanya. Agad ako nag-aalala kapag tahimik siya. At agad ako nababahala kanina nang makita kong lungkot sa mga mata niya. Kahit nakangiti ang kanyang mga labi.
I shook my head. Maybe she's just tired earlier. Maybe I really should let her rest. Good evening. Napalingon ako sa boses na yon. Muntik pa ako maparamura na may nagsalita. Na makita ko siya, agad kong naalala na may kasama na nga pala ako sa bahay at di na ako nag-iisa. Napaupo ako sa island counter. Nakita ko namang busy na siya sa pagluluto kaya hindi niya na ako pinansin. Pinagmasdan ko lamang siya. She looks like a good wife material by now. A lovely wife who cooks a meal for her husband. I smiled. Nababaliw ka na naman, Montenegro. I shook my head. How's your sleep? I asked her. Saglit niya ako nilingon at tipid ng halitian. Okay naman, ikaw. Balik tanong niya. Great. Sa 28 years kong pagtulog, ngayon lang yata ako nakatulog na mapayapa at walang ibang iniisip. Fine also that I stood up, laralpitan siya. Tumayo ako sa likod niya at tinantay ko yung baba ko sa may balikat niya. Ramdam kong napaigtad siya, pero hindi siya kumibo. Niyakap ko siya patalikod. Damn! Di naman ako ganito sa ibang babaeng nakarelasyon ko before. Tanging sa kanya lang ako ganito. Gusto ko lagi siyang nakikita. Lagi siyang nakadikit sa akin. Gusto ko sa akin lang siya nakatingin. Feeling ko I'm a possessive now, and the thing is I don't even care. Possessive na kung possessive basta akin lang siya. Tinapik niya yung braso ko. Alis na dyan. Nakaluto na ako, maghahain na. Mahina niyang wika kaya bumitiw na ako. Nagsimula na siyang maghain at ako na may kumuha ng mga plato at kutsara. Sabay kaming naupo. Saglit na nagdasal at kumain. Ilang sandali lang natapos na kami at naglinis. Dumiretso siya sa taas para maligo. Ako na may kasalukuy nasa sala at nagsara na isang movie para manood. Ilang minuto na akong tutok sa pinapanood nang maramdaman ko. Umupo siya sa may gilid ko. Kasalukuyin kasi ako nakahiga. Napatingin ako sa kanya at nakita kong naka-white shirt lang siya at short shorts. Di ko alam kung paano basta hinata ko siya dahilan para mag-landing siya sa ibabaw ko. Kita ang pagkagulat sa mga mata niya pero nginitian ko lang siya tinilikan sa noo. Matapos ay nihilig kong ulo niya sa dibdib ko at niyakap kong bewang niya. There! Mas comfortable yan kaysa nakaupo ka. Nood na tayo. Malumanay na wika ako. Naramdaman ko naman ang konting paggalaw niya na inayos ng sarili. I smiled. Damn! Isang araw pa lang ganito na ako. Paano pa sa mga sunod na araw? Di na ako nakapag-concentrate sa pinapanood kasi nasa babaeng nasa ibabaw ko na lang ang pansin ko. Kalahating oras pang lumipas na maramdaman ko, di na gumagalaw pa yung asawa ko. Steady na rin ang paghinga niya, hudyat na tulog na. Inabot ko yung remote, pinatay yung TV. Umayos ako at tandang bumangon. Binuhat ko siya at nilala sa kwarto. Marahan ko siyang ibinaba sa kama at humiga na rin ako sa tabi niya. Inihilig kong ulo niya sa may dibdib ko at niyakap ang bewang niya. Hinalikan ko siya sa noo. Good night, sweetheart, I whispered. Napangiti ako nung niyakap niya ako pabalik. Pinikit ko na yung mata ko na may ngiti sa mga labi. This is the best night of my life.